Isa pong magandang umaga po sa ating lahat. Praise God. May I invite everyone to please stand? And please tell to that person seated next to you, good morning. Good morning. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. And indeed, it is a great joy to be in the house of the Lord today. Amen ba doon? Amen. So allow me to read in the book of Psalms. Psalms 99 verses 1 to 3. Psalms 99 verses 1 to 3. I'm using the New King James Version. The Lord reigns, let the peoples tremble. He dwells between the cherubim. Let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all the peoples. Let them praise your great and awesome name. He is holy. In verse 3, let me repeat. Let them praise your great and awesome name. He is holy. Indeed, it is a blessing to be in the house of the Lord today. And it is our great chance para pasalamatan, para papurihan ng ating Diyos na dakila, ang ating Diyos na buhay. Amen po ba doon? Indeed, we have experienced His greatness from Monday up to this very moment. Nandiyan ang pagpapala, nandiyan ang pagsama, nandiyan ang presensya ng ating Panginoon. So, this is the perfect time to simply say, Lord, we praise You, we magnify You, and we want to simply say, thank You so much. Amen? So, let us start this with a prayer. Oh Heavenly Father, in Your most precious Son, Jesus, we thank You and we adore You. Maraming salamat po sa patuloy Niyo pong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin, O God, for bringing us safe and sound in this place, O Lord. Right now, we continue to humble ourselves before You. May You forgive us from the things You can see in us that are unpleasing to You. And this morning, we simply want to know You, Lord. We simply want to encounter Your presence, O God. We simply want to worship You in spirit and in truth, O God. So this morning, we simply want to lift Your name on high. Patuloy kayo lamang pong maluwalhati at maitaas sa pag-aawitan pa lamang, O God. And Lord, in the declaration, in the proclamation of Your word, speak to us, O Lord. For those who need Your embrace, Lord, You will comfort them, O God. For those who need Your healings, You will touch them, Lord. For those who are longing for You, God, You will save them, Lord. Katatagpuin Niyo po ang bawat isa sa amin. And Lord, we have expectant kind of heart, Lord, that Lord, You have a word for every one of us. Holy Spirit, You are welcome in this place. Saturate us, fill us to overflow. Continue to inhabit the praises of Your people. And Lord, we shall carefully bringing You back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Let us worship God. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, I praise when surrounded, I praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise.
soul. Let's clap our hands to the living God. He deserves the highest praise because He's sovereign, He's mighty, and He is faithful. Woo! I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise you, Jesus. Praise the Lord, oh my soul.
This is our God. Every tribe sing, hey oh, hey oh, hey oh, ah. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. Battle cry. Hey oh, hey oh, hey oh, ah. There's no one like our God. There's no one like our God. There is 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 no one like wala kang katulad. Hallelujah! Wala kang katulad. Pinupuri ka. Oh Diyos! Wala'y sama kanimo. Kanimo, oh Diyos. Wala'y sama kanimo, oh Diyos. Wala'y sama kanimo, oh Diyos. Wala'y sama sa Ilocano, awanti ka mana. Awanti ka mana, oh Diyos. Hallelujah! Awanti ka mana, oh Diyos. Awanti ka mana, oh Diyos. Awanti ka mana, oh Diyos. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like. Sing to the Lord. There is no one like our God. Yes. There is no one like our God. Jesus. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Hallelujah. There's no one like our God. Give him praise. Hallelujah, Jesus. Praise your mighty name, oh God. Oh, there's no one like you, Jesus. Hallelujah. And because of who you are, Lord, we give you praise. We give you glory. We give you honor. We acknowledge you in our lives, God. Hallelujah. Jesus. Because of who you are, I give you glory. Yes, Lord. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Everyone, let's sing. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. And you are Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yes, Jesus. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are. Because of who you are, I will lift my voice and say,
worship you because of who you are. And Lord, I worship you because of who you are. 'Cause you are Jehovah Jireh, my provider. Oh, Jehovah Nissi. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Yes, Lord, Jehovah, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, the God of peace, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Lord, I worship you, and I worship you because of who you are. Yes, we worship you, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Yes, Jesus. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and sing, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Hallelujah, Jesus. You are so good to us. Our Jehovah Jireh. All the glory belongs to your mighty name. Hallelujah. Jesus. I'll never be more loved than I am right now. I wasn't holding you up, 'cause there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. You were Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice, carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean, so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. 'Cause you are Jireh, you are enough. Yes, you are enough. Jireh, you are enough. And I will be content in every circumstance. 'Cause you are Jireh, you are enough. I'm already loved, claim it. I'm already chosen. I know who I am. I know what you've spoken. We're loved by the Lord. I'm already loved more than I could imagine. And that is enough. I'm already loved. I'm already chosen. I'm already chosen. I know who I am. I know who I am. I know what you've spoken. I know what you've spoken. Take a look
circumstance. Cause you are Jireh, you are enough. Jireh, Jireh, you are enough. Yes, Jireh, you are enough. Jireh, you are enough. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened doors. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us. He has opened doors. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. Lifted up, He defeated the grave. Raised to life, our God is able. In His name, we overcome. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. For the Lord, our God is able. He is able. He is able. Hallelujah. Truly, God, you are able, O Lord. You are powerful, you are mighty, you are awesome, O God. Yes, Lord. In you, Lord, there is satisfaction in life, O God. There is victory, Panginoon. Ama namin na nasa langit, maraming salamat. Dahil sa kapayapaan na aming nararanasan, na kami ay nagpupuri sa inyo sa mga oras na ito. We thank you, Lord God, because you continue to dwell in this place, O God, and you inhabit the praises of your people. Father, we ask that you continue to move upon the lives of your people this morning, O Lord. Keep our hearts open as we expect greater things that you will do to our lives today, O God. Strengthen and increase our faith today, O God, that whatever storms and seasons we are in, lagi naming matatandaan that there is nothing too hard for you and that you are the God who does miracle to His people. Panginoon, maraming salamat sa kagalingan, maraming salamat sa katagumpayan, and continue to fill us with the peace and joy that comes only from you. Guide us, O Lord, into all truth.
And may our lives be a sweet testimony sa inyong paningin, O Diyos. Lord, we commit to you our service this morning. We commit to you our time today, O God. At sa mga oras na to, Panginoon, kayo lamang ang mapapurihan, kayo lamang ang maitaas. And this is our prayer, O Lord, as we carefully bring back all the glory and praise into your name. In Jesus' name we pray. And all God's people will shout aloud, Amen and Amen and Amen. Hallelujah. Sige po, bigyan pa po natin ng mas malakas na palakpak ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. Good morning, everyone. Welcome to our 8 a.m. service. Bago po tayo makaupo, batiin po natin ang ating mga katabi at sabihin po natin sa kanila na we serve a living God. Amen. Praise God. You may now take your seat. At kami po ay nagagalak na makasama kayo sa umagang ito. We are so glad. Who among you are excited to be in the house of the Lord this morning? Amen. Para po sa ating mga announcement, we invite you to attend our Christian Growth Studies class every 2 p.m. at our 7th floor HLC room. So kung kayo po ay you want to learn more about the Lord and your walk and your faith, ito po ay free discipleship classes. And also, if you're not yet part of any ministry, we encourage you to involve ourselves sa ating pong mga ministries. Just approach our concierge para po tayo po ay magpatala ng ating mga pangalan. And once again, good morning everyone, and Brother Benji will come to exhort to us as we give to the Lord this morning. Thank you, Pastor Adrian. A blessed morning to everyone. Pakitanong nga po sa katabi nyo, kamusta ang puso mo ngayon? Ayan. So, to all our online worshipers, welcome to our 8 a.m. service. The title nung short exhortation natin sa Tithes and Giving is A Giving Heart. Pakisabi ulit, A Giving Heart. A Giving Heart. Kaya ko po tinanong kung kamusta ang puso ninyo kasi ang title po is A Giving Heart. If I'm going to ask you right now, if you're going to rate your relationship with the Lord, ang highest po ay 10 at ang lowest ay 1. Ano ba ang status ng relationship nyo sa ating Panginoon ngayon? So, hindi ko na po pataasin yung mga kamay nyo, pero it's a sort of reflection that will come every day. So, malapit na po ang December. Kamusta po ang ating relationship sa Panginoon mula January hanggang sa araw na to? Nandun po ba kayo sa level ng 5 o nandun na kayo sa level ng 10? So, ang title po ng ating is A Giving Heart because giving our tithes and offering is a matter of being closer to God. The truth of God's tithes and offering is that we bring ourselves closer to Him when we give. Jesus says in Matthew 6:21, "For where your treasure is, there your heart will be also." Giving tithes and offerings puts our love for God before our worldly wealth and shows that our heart is always with Him. Today, as we give again our tithes and offering, let us reflect our relationship with the Lord and let us reflect as well how much are we giving to God for His kingdom. Let's bow down our head. Let us all pray. Our Father and most graciously powerful God, thank you, Lord, that you've been always a great God, a good God, and a faithful God. You've been always our Jehovah Jireh. You've been always our great provider. Lord, at this moment, we would like to honor you once again with our tithes and offering. Multiply this, O God, for the expansion of your kingdom. We ask all these things. In Jesus' name we pray. Let us say aloud, Amen. A blessed morning to everyone. Jesus over you. In your hurting, in your sorrow, I will ask my God to move. I speak the name 'cause it's all that I can do.
desperation, I'll seek heaven and pray this for you. I'll pray for your healing, that circumstances will change. I'll pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I'll pray that a breakthrough would happen today. I'll pray miracles over your life in Jesus' name, in Jesus' name. I speak the name of all authority, Declaring blessing, every promise He's faithful to keep. I speak the name no grave could ever hold. He is greater, He is stronger, He's the God of possible. I'll pray for your healing, the circumstances will change. I'll pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I'll pray that a breakthrough would happen today. I'll pray miracles over your life in Jesus' name. in Jesus' Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Your name is a light that the shadows can't deny. Your name cannot be overcome. Your name is a light forever lifted high. Your name cannot be overcome. Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Oh, Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus. I'll pray for your healing, that circumstances will change. I'll pray that the fear inside will flee in Jesus' name. I'll pray that a breakthrough would happen today. I'll pray miracles over your life in Jesus' name. Jesus' name. Jesus, In Jesus' name. Jesus, 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 in Jesus' name, in Jesus' The name of Jesus is powerful. Amen? He is alive and He is at work in our lives today. Alam nyo, sa gitna ng mga nababalitaan nating kaguluhan sa mundo, ito po ay nagpapatunay na nagaganap po ang plano ng Panginoon at He is moving us forward towards the fulfillment of the promises that He has made. Alam nyo, sa kabila ng mga kaguluhan, kalungkutan na nararanasan ng mga tao sa mundo, mga kagulumihanan, ay ang pangalan ng Panginoon ang siyang ating maaring asahan upang tayo ay magkaroon ng tagumpay at kapayapaan sa ating pong buhay. Amen? Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, it's the name of Jesus that makes a difference. How many of you believe that?
Amen. Hallelujah. Ngayon po ay nagagalak po kami na makasama kayo sa ating pong service ngayong umagang ito. Shall we all stand up and let us read the Word of God? Ang passage po na ating pong babasahin ay isang maiksing passage lamang po mula po sa Luke chapter 4 verse 27. Ang sabi po dito, and there were many... Praise God. Nagising po ba kayo? Amen. Hallelujah. Ulitin po natin. Luke chapter 4 verse 27. Basahin na po natin ng sabay-sabay. And many lepers were in Israel in the time of Elijah the prophet, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian. Let us pray. Father, we thank you for your goodness to us. We thank you, Lord, that we can call upon your name. It is the name that is above every name. You have all the authority in heaven and on earth. Hallelujah. Thank you for Jesus Christ, your Son, that you have given so that we might be saved and we might be made part of your family, oh God. We thank you, Lord, for the grace that you have showered upon us, that we can expect healing for our bodies. Lord God, clarity in our minds, oh Lord God, and peace in our hearts. Lord, we commit this time to you as we look upon your word, that in the midst of this troubled world, we would truly find peace that surpasses all understanding as we look upon you, O God. Father, we thank you for this opportunity. We pray for your anointing upon the lips of your servant and the ears of your people. And let everything that would be said and done in this place would be for the honor and glory of your name. We give you praise, O God, in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. You may take your seats. Now, I'm in a series that's looking for some short verses that when you look into the background or maybe study the behind the scenes of those people or events, we would find great lessons that we can apply in our lives. Ngayon, ang series po na aking pong binubuo ay yung mga Bible shorts, mga short instances that people or places are mentioned in the Bible, but we can learn a great deal from them. Ngayon, ito po yung isa doon sa mga pagkakataon na yon. The story of Naaman. Hindi ko alam kung paano ipo-pronounce. Naaman? Kung Bisaya ka, Naaman? Di ba? Paano ba? Pag medyo talagang English speaking ka, Naaman? So, yun. Alright. Ayusin na natin. Okay, hindi na ako magjo-joke. At ito po ay, I know that these lessons that we will learn from Naaman are applicable even in our time today. Although these events has happened a long time ago, if we look closely, ay marami po tayong makaka-relate kay Naaman at dun sa kanyang kalagayan. Now, maaaring hindi po tayo nagkaroon ng leprosy, but these diseases or these sicknesses was kind of limiting to the person that experienced them. Ngayon, tingnan natin ang story Naaman dito po sa 2 Kings chapter 5. So, the title of our message is Naaman's Breakthrough. Naaman's Breakthrough. And I hope that you would, I encourage you to read through his story mamaya, and so you can find out the details. But for the interest of time, we will not be reading it, but we'll be taking parts of it so that we can extract some lessons that would be helpful for us as believers. Now, ang story po na ito ay makikita po natin na tungkol po kay Naaman. So, he was a powerful and strong warrior in the Syrian army, but he had leprosy. Ang ibig sabihin ng kanyang pangalan na Naaman ay pleasant. Pakisabi nga po, pleasant. Tingnan niyo yung katabi mo, mukhang pleasant. Di ba? So, napakaganda niyang kanyang pangalan, pero parang ironic dahil yung kanyang trabaho, he is a general. Okay? Siya ay nangunguna sa mga digmaan, pero ang kanyang pangalan ay pleasant. Uy, nandito na si Pleasant. Parang instead na maging pleasant yung attitude mo, ay parang matatakot ka, di ba? Kasi he is the commander of the Syrian army. Now, he lived up to his name though. He found from a little slave girl that
the Israelite prophet Elisha would and could heal him. So si Naaman ay nagkaroon po ng pleasant reaction. Yung Israel was being attacked by the Syrian. At siguro itong si Naaman ay makikita natin na isang general, sabihin niya, meron bang makukuha doon sa Israel? Siguro kung ibang klaseng general to at hindi magandang kanyang attitude, ay hindi siya mag-a-agree dun sa kanyang slave girl. But we can see that he displayed the essence of his name sa kanyang pakikitungo dun sa kanyang slave girl. Naging pleasant yung kanyang reaction. Hindi niya sinabing, wala naman tayong makukuha dyan sa Israel. Wala naman tayong mapapala dyan. Mahihinang mga nilalang yan. But he went to Elisha and Elisha told him to dip in the Jordan River 7 times. He was very upset about this instruction at initially he refused it. Ayaw niya. But his servant spoke some sense into him and he decided to follow Elisha's direction. At makikita natin after dipping in the river 7 times, he was healed from leprosy. Pagkatapos nun, hindi lamang po siya na-heal sa leprosy, but he also stopped worshiping the false gods and turned his faith toward the God of heaven. So, itong kabuuan ng storya ni Elisha at ni Naaman ay mas exciting po kung babasahin natin. Kaya pakisabi sa katabi mo, basahin natin mamaya. Alright? So, let's read it at home at makikita po natin yung napakagandang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng isang Syrian general na ito. So, let's look at some lessons that we can learn from the story of Naaman. So ano ba yung mga bagay na matututunan natin dito sa story ni Naaman? Ito po'y although sa Luke, nung binanggit ito ni Jesus, napakaiksi lamang nung pagkakataon na kanyang binanggit. Merong leprosy, maraming mga leprous sa Israel, but there was only one that was healed. It was Naaman, the Syrian. Isa pang Gentile ang pinagaling. So, it is rich with meaning. So let us delve into some of the lessons that we can learn from the story of Naaman. Okay? Now, the first lesson is that we can learn from the story of Naaman is that no matter how powerful we are all vulnerable. No matter how high-ranking you are vulnerable. I am vulnerable. Now, one of the first lessons that we can learn from the story of Naaman is that no matter how powerful we think we are as human beings, we are not as powerful as we seem. Minsan palagay mo lang na kaya mong lahat, na invincible ka. But in reality, we are all vulnerable. Dito makikita po natin si Naaman, he was an outstanding warrior. Napakahusay niya. Dahil sa kanyang pamumuno sa Syrian army, they were able to win so many wars against Israel. He was not only an outstanding warrior, but he was also a very wealthy man. Now, despite of this, yung kanyang authority, yung kanyang wealth, he had one big problem. He had leprosy. Ngayon, tingnan po natin ang leprosy sa Bible. Ito po ay isa sa mga deadliest diseases during the Bible times. Anyone who had leprosy was called a leper. At alam po natin na itong disease na to causes the nerve to be numb at yung kanyang katawan ay nagde-deteriorate. So lepers are probably experiencing the loss of sensation in different parts of the body. Since wala pong cure nung panahong iyon, it was downhill from there. Wala na po silang magagawa. It's like you're as good as dead. Kaya nga po yung mga leprous ay inilalabas po yung mga Israelite na leprous ay nilalabas po sa city at doon po na lang sila naghihintay ng kanilang kamatayan. So, the first visible sign ng sakit na ito was a tiny red bump doon sa kanyang skin. Ang leprosy makes your body rot while you're still living. Buhay ka na ay para kang patay na rin.
So yung nagsisimula sa red dots na yon, red bumps, becomes white at magkakaroon ng mga shiny scale sores and then they get bigger. At pagdating ng panahon, the whole body is covered with them. The hands and feet, they get disfigured. Yung hair, it begins to fall out. Okay? And then because the nerves can no longer alert the body sa danger dahil hindi na siya nakakaramdam, okay? Fingers and toes fall off because of infection and other things. So it was something that was really terrible. It was dreadful. Your whole face could be eaten away by the disease before you die. Yung tenga ay nalalaglag na lang, yung ilong ay nauubos. It was a horrible and humiliating and absolutely slow and painful way to die. Hindi natin alam kung paano nakuha ni Naaman yung leprosy or paano niya nakuha itong napaka-karumal-dumal o kahindik-hindik na sakit na ito. But Naaman is one of the most popular characters who had leprosy in the Bible. In fact, kahit sa Sunday school, tinuturo si Naaman, and how he got healed when he dipped himself 7 times in the water of the Jordan River. Meron din pong ibang mga characters sa Bible na nagkaroon po ng leprosy. Katulad po ni Miriam, makikita po natin sa Numbers 12. Si Moses sa Exodus 4. Si Gehazi sa 2 Kings chapter 5. Okay? Itong si Gehazi ay servant ni Elijah. And then si Simon sa Matthew 28:26. At itong mga taong ito ay afflicted ng leprosy sa iba't ibang mga kaparaanan. Sa case po ni Miriam at ni Moses, it was because God performed a miracle. Pero hindi sinabi sa atin kung paano nakuha ni Naaman ang kanyang sakit na leprosy. In those days, ang leprosy was said to be contagious. Hindi na masyado ngayon, hindi na ngayon. At kung titingnan natin ay na-cure na po ito ngayon. Na-cure na ngayon. Now, iba po ang panahon ng Bible dahil wala po silang gamot para dito. Ngayon, meron na. Pero kung ano man ang tingin natin sa leprosy ngayon, si Naaman na isang general na tanyag realized how fallible and mortal he was. Kapag dumadating tayo sa pagkakataon na nakakaranas tayo ng sakit na that is beyond us, that is beyond our limits, ay nakikita po natin ang hangganan din ng ating pong buhay. Nakikita natin na tao din pala tayo. Amen. Kala kasi natin superhero tayo na walang makakapigil sa atin. We never realize the value of physical health until it is in jeopardy. Kaya pakisabi sa katabi mo, alagaan mo yung katawan mo. Amen? Sabi ng Bible, the body is the temple of the Holy Spirit. So let us do our best to take care of our bodies, okay? So that we can serve the Lord longer. So that we can give God our strength sa ating pong paglilingkod sa Kanya. So we must make sure to take care of our bodies dahil ito'y blessing ng Panginoon. Sabi mo sa sarili mo, blessing to ng Panginoon. Amen? Blessing ng Panginoon ang inyong pangangatawan at mahusay na pangangatawan. Kaya alagaan natin ito, ingatan natin ito. Although Naaman was still in active duty, he knew that his days were numbered. He knew that the death sentence was suspended for as long as the disease would ravage his body. So, tandaan natin, okay? One of the things that we can learn is that no matter how great life is now, we always have to remember how vulnerable we are. Okay? Meron pong limitasyon ng ating pong kakayanan, ang ating pong pangangatawan. Meron tayong mga bagay na hindi natin talagang magagawa sa ating pong sarili. So we are all vulnerable. Second thing that we can learn from Naaman is that it has something to do with pride. And that pride will make us miss our breakthrough and blessing.
Our pride will make us miss our breakthrough and blessing. Si Naaman, dahil po sa kanyang stature at sa kanyang status, bilang isang general at siyang magiting na mandirigma at that, was a very proud man. He won many victories in war. At siya ay ginagalang sa iba't ibang mga lupain. So, nung si Elijah ay pinuntahan niya, hindi man lang siya hinirap. Alam nyo, naging feeling ni Naaman, nagalit siya. Sabi niya, ano ba naman tong taong ito? Hindi niya ba ako kilala? Hindi man lang ako hinirap. Now, to make matters worse, Elisha sent him to go wash in the dirtiest river around. No, alam ko ang iniisip nyo pag sinabing dirty, yung may mga basuro at ano, pero hindi naman ganun kadumi ang Jordan River. Ibig lang sabihin, may mas magandang mas malinaw na mga ilog dun sa ibang lugar. Bakit dun pa sa Jordan River kailangan siyang mag-dip, kailangan niyang mag-wash? Naaman was about to walk away from his opportunity to live because he felt disrespected. So, siguro, ay hindi siya ganun kadesperado. Parang iniisip niya, meron pang ibang paraan para ako'y mapagaling. But I think he tried everything. Kaya nga ngayon, he was willing to cross the border and go to the enemy's side para maghanap ng kagalingan. But he was about to walk away dahil he felt that he was not welcomed enough. And just because he was not receiving the kind of respect and welcome that he was accustomed to, he was about to give up on his blessing. Alam nyo, ito po'y dahil sa pride. Sino pong naniniwala dito na nais silang bigyan ng mahusay na kalusugan ng Lord? Amen. Kung kayo po ay may sakit, anong sabi ng Bible? You pray. Ba? At ang Bible ay nagsasabi sa atin that God is our healer. He is the one who gives us life, and He is the one who can make things right in your bodies and even in your life. Pero kung tayo po ay magkakaroon ng pride sa ating pong puso, ay it would hinder us, this would keep us from coming to the Lord and receiving the blessing that He has for us. Tama nga yung sinabi ni Solomon, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Yung pride ay napapakita sa ilang kaparaanan. When we think that we are better than others for whatever reason. Mas mahusay ako sa kanya. Mas magaling ako magsalita. Mas pogi ako. Yan. O mas okay yung aking background kaysa sa kanya. So, when we think that others are better than us. Yung pride din ay nagmamanifest in us thinking that certain tasks are beneath us. That's not for me. Siya na lang ang dapat gumawa niyan. Magbuhat ng upuan, maglipat ng mga gamit. Hindi ko na ano yan. Hindi na para sa akin yan. Para sa kanya na yan. No? Magpapatulong lang magbuhat ng upuan, maglipat ng upuan, ayaw gawin. Hello? No? Serving others. Ay, hindi ko na kailangan gawin yan. Tapos na ako dyan. Okay? Thinking that certain tasks are beneath us. Paano pa nagmamanifest yung pride? Thinking that everyone should treat us the way we deserve to be treated. Okay? Leader ako, boss ako. Alam niyo po ba, dito sa Word of Hope ay nakakatuwa. Dahil yung mga nakikita nyo pong nagsaserve on Sundays, kala nyo po simpleng tao. Simpleng tao naman po sila, pero may mga posisyon po yan. May mga managers, may mga entrepreneurs, mga may-ari ng kumpanya, but they are serving you as ushers, marshals. Meron pa po sa ating pong mga ministries na nagsaserve sa ating pong worship team. So, there are people who display humility sa kanilang buhay. Quiet lang po sila. But they are happy serving the Lord. Okay? So, ang ating pong pride ay humahad lang para matanggap po natin yung ating pong blessing. Kaya kailangan po tayo ay magpakumbaba. Amen? Sabi po ni Apostle Pablo dito sa Romans chapter 12 verse 3,
For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought to, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. So tayo po dapat ay maglingkod at magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ating pong sarili. Oo, tayo po ay mga anak ng Diyos. At dahil dyan, katulad po ni Jesus, diba, sabi ni Apostle Pablo, si Jesus nga nagkatawang tao so that we could be made part of the family of God. Iniwan niya yung kaharian ng kalangitan, at naging kaisa natin upang tayo ay maibalik sa Diyos. Ganun din dapat ang ating pong gawin. Magkaroon tayo ng pagpapakumbaba. Amen? Sino po dito ang humble? Taas ang kamay. Amen. Napaka-humble niyo po. So, hindi na po natin kailangan i-brag. Alam mo, napaka-humble kong tao. Kailangan mo lang gawin yon. Amen? At makikita po natin ang Diyos ang mag-aangat sa bawat isang nagpapakumbaba ng kanyang sarili. Amen? Hallelujah. Let's give the Lord a clap of praise. So, if you want to receive the blessing and the breakthrough in your life, be humble, because pride will make us miss our breakthrough. Naaman almost gave up on his blessing, almost missed his healing, almost missed his miracle. But someone talked sense into him. Now, mamaya titingnan po natin yan. But let's go to the third. The third lesson that we can learn is that God does not always work according to our expectation. God does not always work according to our expectations. Now, si Naaman po ay hindi po natuwa dun sa instruction ni Elisha. Because Elisha said for him to go and dip in the river of Jordan 7 times. Alam niyo po, dito po sa verse 10, hindi pa si Elisha yung nagsabi. Isa pang messenger. Sabi niya, go, wash in the Jordan 7 times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean. So, natural ayaw ni Naaman. Sabi dito sa verses 11 to 12, nung narinig niya ito, sabi niya, sa verses 11 and 12, but Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of his Lord, his God. Wave his hand over the spot. Okay, ilalehan siya o ikikilos niya yung kamay doon sa lugar kung saan merong blister. At sasabihin niya, and cure me of my leprosy. Are not Abana and Pharpar, the river of Damascus, better than all the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in rage. So katulad ng sabi natin, dahil sa kanyang pride, he almost missed his blessing. He almost never does what God almost never does what we think He is going to do or what we think He should do. Alam nyo, hindi umaayon ng Diyos minsan dun sa kaparaanan na nasa ating isipan. See, God has a way of challenging our thoughts. Remember our theme verse, Ephesians 3:20. Our God is a God who can do above and beyond all that we could ever ask or think. Okay? According to the power that works in us. May mga expectations sa atin kung how God will work and how God will answer our prayers. But you know, our God is a wonderful God. Amen? He does things in an unusual way. So, instead of Elisha waving his hand over that spot na merong blister na nagsisimula yung leprosy, ay sabi ni Elijah, you go dip in the water of the Jordan 7 times. See, that's unusual. Okay? Hindi naman masama na pumunta ka sa church at magpa-pray ka sa mga pastor dahil sinabi naman yon o mga elders ng ating church. You go to the elders kung may sakit ka and let them lay their hands on you. It's a point of contact. It's going to a place
where God has instructed, healing can take place. But also, healing can take place in your home. Amen? Because our God is an ever-present God. Amen? Our God is an all-powerful God. Walang malayo sa kamay ng Panginoon. At kung tayo po ay may pananampalataya, ay naroroon na kikilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. So, na-challenge yung kaisipan ni Naaman dito. Sabi niya, bakit hindi na lang doon sa mga ilog ng Damascus? Mas magaganda pa doon, mas malinis pa yung mga ilog namin doon. Bakit kailangan dito pa sa Israel? But with every miracle, He stretches us to change. Amen? Magugulat ka na lang na, pwede pala yun. See, madalas ang iniisip natin ganito, we put God in a box that God will only answer through people giving us things. But God can give you blessings through job opportunities. Amen? God can even use yung mga unpleasant na situation sa ating pong buhay na maging daan para maranasan natin ang gabay at pag-iingat ng Panginoon. Sino po na po dito naranasan yung pagpalo ng Panginoon? Di nyo po ba alam yung discipline ng Panginoon ay blessing din niya? Dahil yun po ang pagsabi ng Panginoon to keep us, to correct us and to keep us from further going into destruction. So, God's ways may seem unusual o sabihin ng iba parang weird, pero yung paraan na yun ay pinapakita lang ng Diyos yung kanyang kakayanan to go above and beyond all that we could ask or think. It is surprisingly strange that God would use this. Pero alam niyo po ba ang nangyayari? Our boundaries are being pushed. Nakikita natin yung kagalingan at kahusayan ng Panginoon, yung wisdom ng Lord sa ating pong buhay. Now, one of the lessons that we can learn from Naaman's story is that we can take away is that when we ask God for something, we should leave ourselves open because we never know which direction God will come from. Hindi in-expect ni Naaman na ganun ang pamamaraan na gagamitin ng Panginoon para pagalingin siya. He thought there would be a laying of hands over his infirmity, but it was an instruction that should be followed. Kaya alam mo, dapat sumunod tayo sa instruction ng Panginoon. Amen? Kapag sumunod tayo sa instruction ng Panginoon, nandun yung blessing. Nandun yung breakthrough sa ating pong buhay. You have been praying for it, but sometimes God does not give it instantly. He allows us to go through the process. And so He develops our character, our attitudes. Kaya hindi natin may spelling minsan yung pamamaraan ng Diyos dahil sabi sa Isaiah 55 verse 8 to 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Hallelujah. Ngayon, tandaan po natin na tayo po ay patuloy na magbukas ng ating pong kaisipan because you cannot put God in a box. He is sovereign. He is above all. He can do as He pleases. But you know that when He does things, it is for our good and for His glory. Amen? Let's give the Lord a clap of praise. Now, another one of the powerful lessons that we can learn from the story of Naaman is that humility can save our lives. Kanina, we talked about pride. But how can humility save our lives? Now, here, the story tells us that though Naaman thought highly of himself, he was a reasonable and logical man. He was humble enough to listen to those he led. Ang sabi nung servant girl niya sa kanya, sa 2 Kings 5 verse 13, sabi niya, "My father," hindi niya anak ito, pero ganito ang tawag nila bilang respeto, "if the prophet had told you to do something great, would you not have done it? How much more then
when He tells you, wash and be cleansed. Kung sinabi ba ng propeta na gawin mo ang isang bagay na dakila, di ba gagawin mo yon? Etong bagay na to, madali lang naman gawin to. Na ikaw ay maligo at ikaw ay gagaling. Bakit hindi mo gawin? Kung gagawin mo yung dakilang bagay na yon, bakit hindi mo gawin itong maliit na bagay na ito? So, makikita po natin dito that Naaman, although he was a powerful general, a man of authority, listened to his servant. Now, sa atin din po, feeling natin ay tayo ay marami ng karanasan, kaalaman. You're a mother, you're a father, a pastor, a teacher, a supervisor, alam niyo po, or even a leader. We could learn from simple things in life. Amen? Marami po tayong matututunan sa mga bagay sa ating pong kapaligiran if we are humble enough to understand what is going on. We can learn that no matter how far up we serve, there is merit in the voices of those who look up to us. No matter how we think we have things figured out, we do not. Hindi natin alam ang lahat ng bagay. Amen? Kaya nga po ngayon ay kumukuha po tayo ng mga kaisipan, mga opinion ng iba't ibang mga tao. Okay, siyempre kailangan pakinggan mo piliin mo yung pakikinggan mo. Amen? But we should take time to listen to those who are seemingly simple people. And often enough, the answer will come from a mind that is considered simple. Now, it is notable dito sa bahaging ito that his servant felt comfortable enough to talk with him. Isipin nyo, he's a general, pero nakikinig siya dun sa kanyang servant girl. It says something about the kind of relationship he had with his people. Now, isa pang magandang lesson na makukuha po natin dito is about leadership. That as we lead, we must make ourselves approachable and relatable. We must make ourselves approachable and relatable. And if we do that, we could literally save ourselves. Now, sometimes, ang buhay ay challenging. At yung mga challenge sa buhay ay kaya po nating harapin kung tayo po ay makikinig sa mga wise advice. It is important for us to treat others like people. Hindi sinabi ni Naaman sa kanyang servant girl na, ano ba naman yung mga ina-advise mo sa akin? Walang kwenta. Kundi pinakinggan niya iyon dahil hindi niya alam na meron palang makakatulong sa kanyang kalagayan doon sa Israel. So no matter the difference in economic or social status, everyone has something to contribute to our lives. Yung katabi mo ay may maitutulong sa iyong buhay. Amen? Yung anak mo, yung asawa mo, ay may maiambag sa iyong buhay. Tanungin mo yung katabi mo, meron ba? Meron po. Okay, we must make ourselves approachable and relatable. Now, the fifth lesson that we can learn from Naaman's story is that God rewards complete obedience. God rewards complete obedience. Sa verse 14, ang sabi dito, so sinunod niya yung payo ng kanyang servant girl. So he went down and dipped 7 times in the Jordan according to the saying of the man of God. And what happened? His flesh was restored like the flesh of a little child, and he was clean. Grabe, no? Hindi na niya kailangan magpabelo. Hindi na kailangan magluta. Kuminis yung kanyang muka, yung kanyang katawan. At sabi sa ibang version, like a little boy, like a boy. So, all that happened because he followed Elijah's instruction. Alam niyo po ba, yung word na ginamit dito sa 2 Kings chapter 5 verse 14 na dip, ang word ay tabal. Okay? Tabal.
Ang ibig sabihin nito, ang literal meaning ay to plunge or to immerse something or someone. Ito pong word na ito ay ginagamit kapag dinidip sa tubig yung bagay for purification or dipping in the blood, an object in the blood for the purpose of sacrificing. So, anong lesson ang makikita natin dito? Nung si Naaman po ay inilagay pumunta siya dun sa tubig and he dipped himself, he was all in. Like the sacrifice, it was dipped in blood, it was all in there. When something is baptized in the water, katulad po ng water baptism natin, it is dipped, it is immersed in the water. It means that he is all in. He completely submerged himself in that seemingly dirty water. What Naaman demonstrated here is his compliance or his complete obedience and submission to God in this act. Sinabi ni God na mag-dip, he dipped himself 7 times. You can just imagine him dipping first time. Ang conservative. Nag-dip siya first time. Sabi ni God, 7. Sige, punta tayo hanggang 5th. So, dip siya 1, 2, 3, 4, 5. Tinitingnan niyo yung kanyang sarili, parang wala namang effect. Diba? 6. Tutuloy ko pa ba to? Minsan ganyan tayo, di ba? Tutuloy ko pa ba to? Magpe-pray pa ba ako? Pupunta pa ba ako ng church? Gagawin ko pa ba itong pinapagawa ni Lord? Parang wala namang fruit. Ano bang sabi ni God? Ilang times po? 7. 6 na. Magdidip pa ba ako? Siguro sabi nung servant niya, 7 po, 7. Isa pa. So, siguro si Naaman sabi niya, sige, 7. Kasi military officer siya, so he knows how to obey instructions, diba? So he dipped on the 7th time, and then when he rose up, nagulat siya, nawala na yung source, his flesh. Imagine niyo yun, no? Isa siyang military man, pero siya yung pinakamakinis dun sa hukbo. Grabe, nagliliwanag yung kanyang mukha because he was so fresh and clean like the skin of a boy. Parang pagdating ng mga sir, saan kayo nagpa-facial? He came up clean. At sabi ng scripture, it was restored na parang baby skin. Imagine that, a Syrian general, a grown man, having a skin of a young boy. Pero hindi lamang po yun yung kanya pong naranasan. He was not only cleansed from leprosy, but his soul was washed as well. Nung kanya pong ginawa iyon, ay nagkaroon po ng salvation, hindi lamang po para sa kanyang physical na katawan, kundi para sa kanyang buhay. He received salvation that day, just like the woman with the issue of the blood. Because when we submit ourselves in obedience to God, whatever He does for us is complete and is well done. Hindi lamang po concern ni God ang iyong physical health. He is concerned of your soul as well. Kaya ito pong sakit ni Naaman ay naging dahilan para ang kanyang kaluluwa ay makatagpo ng kaligtasan. Minsan ganyan po ang nangyayari sa atin, di ba? Meron po tayong sakit. At itong sakit natin ay naging daan para makilala natin ang Diyos at maranasan natin ang kagalingan na nagmumula kay Lord. Amen? Meron tayong problema na matindi that is beyond us, but we have an encounter with God and experience natin yung katugunan ng Diyos na gumawa siya ng breakthrough sa ating pong buhay. And this is exactly what happened to Naaman. Because God never leaves anything partially undone. When God works, He works all in. He is all in what He's doing in your life. He's not just going to leave you medium or rare. He's gonna do you well. He's gonna do everything well in your lives. Kaya po, ganyan ang makikita natin. Kaya tayo nagbibigay ng papuri sa Diyos kasi hindi niya tayo iniwan. He did not leave us half-baked. He was all in.
If Naaman was all in, God was so much more all in sa pagkilos niya sa buhay ni Naaman. At ganyan din ang gagawin ni Lord sa buhay mo. Amen? Let's give the Lord a clap of praise. That's why ang papuri ay sa Diyos lamang. Makikita nyo, hindi tinanggap ni Elisha yung regalo. Diba sabi ni Naaman dito na nung bumalik siya, sabi niya, "Indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel." Yung mga Diyos na sinasamba ko noon, peke pala yun. Nabudol ako. Ang tunay na Diyos ay nasa Israel. Sabi niya, "Now therefore, please take a gift from your servant." But he, Elisha, said, "As the Lord lives before whom I stand, I will receive nothing." Bakit hindi tinanggap ni Elisha yung kaloob na yon? Because it is not him who healed, it was God. Amen? Elijah did not accept Naaman's gift because he wanted Naaman to know that his healing had nothing to do with Elijah, but everything has to do with the God of Israel. Ngayon, kung tinanggap ni Elisha yung regalo na yon, yung mga kaloob na yon, he would be accepting the glory that should go to God. But Elisha knew that all glory should belong to God. Amen? Kaya hindi niya ito tinanggap. And this is what it would take for him to worship the true God. Kaya nung nakita ni Naaman na tinuturuan siya ni Elisha na magbigay ng papuri sa Diyos, ito ang kanyang ginawa. Siya ay nagkaloob ng kanyang sarili. Sabi niya sa verse 17, "So Naaman said, 'Then if not, please let your servant be given 2 mule loads of earth.'" Ayaw mong tumanggap ng gift, pwede bang bigyan mo na lang ako ng regalo? Okay? Let your servants take 2 mule loads of earth, for your servant will no longer offer either burnt offerings or sacrifice to other gods, but to the Lord. Nakita niyo yung nangyari? No? Ito yung nagbago ng kanyang buhay. Hindi lamang yung kanyang physical na katawan yung nagbago, kundi yung kanyang pananaw tungkol sa mga Diyos, sa Diyos. Nalaman niya, nawaan niya na may isang tunay na Diyos na kayang pagalingin. I think he must have gone through the other gods of Syria and offered sacrifices. Maybe the priests of those gods accepted the sacrifices, pero hindi siya gumaling. But when he came to Israel and had an encounter with the God of Israel, his circumstances changed. Amen? Yung dating sakit na naglilimit sa kanya, siguro sinasabi niya na hanggang ilang bayan na lang yung makakonquer ko o baka wala na dahil meron akong leprosy. Wala nang solusyon ito. We can see here, he saw here that the God of Israel can do above and beyond what we could ask or think, above and beyond our limits. Kaya nagkaroon siya ng pananampalataya sa Diyos ng Israel. And lastly, last lesson that we could learn here is that God works with faith even if it's imperfect. God works with faith even if it's imperfect. So Naaman had some superstitions about how God works. Sabi dito ng general na ito. Sabi niya, di ba, kung ayaw mong tanggapin yung regalo ko, maaari bang humingi ako ng 2 mule loads? Napakaraming lupa, no? Hihingi na lang ako ng lupa para dalhin ko dun sa bayan ko. Siguro, bakit naman ganun yung request niya? Bakit siya humihingi ng lupa? So, Naaman thought that the land of Israel was God's territory. Kasi ganun yung pananaw nila dun sa kanilang bayan. So, yung Syria was the territory of their God, and Israel was the territory of Yahweh. Kaya sabi niya, maaari bang humingi ng soil, ng earth? Can I have 2 mule loads of earth to take back to my country? Because sa pananaw ni Naaman, kapag nagdala siya ng lupa na galing doon sa Israel, it would allow him to stand on Yahweh's holy ground. Ini-imagine ko na maglalagay siya ng hukay doon at itatambak niya. Special yan, ha? Huwag niyong lalapitan yan.
Dahil pag pumunta kayo dyan, special place yan. Parang nasa teritoryo kayo ng Diyos. So feeling niya siguro kapag merong umaaway sa kanya, hindi siya maano kapag pumunta siya dun sa special place na yon na tinambakan ng lupa mula sa Israel dahil nandun yung Diyos. So ano pong point natin dito? Ang paniniwala ni Naaman ay in line dun sa kanilang kultura. But makikita natin dito na hindi winidhold ni God yung miracle niya sa kanya. Okay? Alam ko, tayo nung naging mananampalataya, ay meron din tayong mga iba't ibang mga pamahiin. Dinadala natin yung mga pamahiin natin. Diba? Yung tipong, Pastor, pag pray mo ako, mas malapit ka kay Lord eh. Sino po ba dito ang malayo kay Lord? Ang malayo kay Lord ay walang Kristo sa kanilang puso, di ba? Pero kung ikaw ay may Kristo, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, anong sabi? You are a child of God. You are the son and the daughter of God. So pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Kaya ang encouragement ni Pablo that we should come to His throne with boldness, with confidence because we are a child of God. Pero dito, kahit na bata pa lang siya sa kanyang pananampalataya at ganyan yung kanyang pananaw, God honored the obedience and faith that He demonstrated. Pero pinapakita rin ni Nehemiah yung kanyang pagtapak dun sa tamang direksyon. He acknowledged that there is only one God. Yan dapat ang ma-realize natin sa ating pong buhay. Kapag ikaw ay naging mananampalataya na, hindi mo na ilalagay si God kasama ng ibang mga Diyos nyo. Amen? Hindi na Diyos, hindi kalinya si God ni Jose, ni Maria, kung sino mang santo at santa na meron kayo sa bahay. Kaya inaalis po natin yon dahil isa lamang ang tunay na Diyos. Amen? Dahil itong mga taong ito, although sasabihin nila ay, Pastor, reminder lang po namin yan. Sila yung mga tao lamang na ginamit ng Panginoon. Alam nyo ba na pwede rin kayong gamitin ng Panginoon at nais din kayong gamitin ng Panginoon na maging channel ng blessing niya? Amen? So, inalis po niya yun, ni Naaman yung mga Diyos na yun at tinangi niya ang Diyos ng Israel na tunay na Diyos. Kaya si Elisha, sinuportahan siya dun sa kanyang bagong pananampalataya at he allowed him to take the soil. Ito naman si Elisha ay sinabi, sige na, kung yan ang mag-build ng iyong faith. Now, one of the takeaway lessons from the story is that God meets us where we are. Okay? God meets us where we are. So, hindi ibig sabihin na lagi na lang ganon. Malamang nung panahon na dinala ni Naaman yung soil dun sa kanyang bayan, ay pinag-aralan niya rin yung scripture, yung history ng Israel, being the general that he is. And he understood that God is not limited by the soil that belongs to Israel. God can move anywhere. God can move in anyone's life because He's the Almighty God. He is the omnipotent God. He is the omniscient God. He is the ever-present God. That no matter how feeble and misguided our faith may be, He is looking for that one step that shows Him we believe in His existence and His power. Hindi kailangan maging perpekto yung pananampalataya mo bago siya kumilos sa iyong buhay. Kailangan makita mo lamang yung katotohanan na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. And from that, He would move forward in growing you in your understanding of His plan for your life. Kaya nga po, we encourage you to enroll in our Christian growth studies. Diba? When you surrender your life to the Lord, the next step is for you to understand His plan for you and what you are going to do to develop yung iyong pananampalataya sa Panginoon. So, please do enroll kung hindi po kayo nakaka-enroll. The class is open every Sunday at 2 p.m. sa ating pong HLI rooms. It is free. So, please do take that time, okay, to study the Word of God.
para maalis po yung mga superstitions natin at mailagay tayo sa tamang pananaw at tamang pananampalataya sa Panginoon. So, God will work with Naaman. God will work in your life. Okay? Maaaring yung simula mo ay katulad nung kay Naaman, pero ang mahalaga ay inalis mo na yung ibang mga Diyos-Diyosan sa iyong buhay at isa na lamang ang Diyos na kinakilala mo sa iyong buhay. Kaya dito sa storya na ito ay makikita natin he was mentioned by Jesus in Luke chapter 4 verse 27. He was made an example of faith. Sabi dito, binasa natin kanina, and there were many in Israel with leprosy at the time of Elisha the prophet, yet none of them was cleansed, only Naaman the Syrian. Jesus was talking to Jews who were raised to believe that Gentiles were created for hell. Pero pinapakita ni Jesus that, hey, akala nyo itong mga taong ito papunta sa impyerno, pero tingnan nyo, maraming mga may lepros doon, pero si Naaman lang na isang Syrian ang pinagaling ng Panginoon. This statement was a compliment to the faith of Gentiles, katulad ni Naaman. At dahil dito, nagalit yung mga Hudyo. Pero kung ginamit ni Jesus na example, itong si Naaman sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, certainly, we can apply these wonderful truths in our lives. And so that, like Naaman, matanggap po natin yung blessing. Amen? Matanggap po natin yung breakthrough na hinahanap po natin. Marang hindi ka magkaroon ng skin na katulad ng isang bata. Pero alam ko na matatagpuan mo, ibibigay ng Diyos ang iyong panalangin, ang iyong desires, kung tayo po ay magpapakumbaba at lalapit sa Kanya. Amen? Hallelujah. Now, powerful lessons that we can learn from the story of Naaman is that, first of all, put away pride and expect God to do unusual things in answer to our desires. Napakahalaga po niyan. Huwag nating ilimit ang pagkilos ng Panginoon to certain ways and through certain things. Listen to the seemingly insignificant voices, because God can use those people to direct you towards the blessings He has for you. Obey God completely, because God rewards complete obedience. And know this, that no matter how imperfect your faith is, God can meet you where you are and can work with that in your life. At meron pang pangpitong bagay, katulad ng nabanggit natin kanina. Even though Naaman was a Syrian, he was able to come and experience the healing that comes from the Lord. It tells us that no matter who you are, if you come to God, He will not cast you away. He will accept you. He will heal your infirmities. He can forgive your sins and give you new life. Amen? Hallelujah. Shall we all bow down our heads and let's pray. Father, we thank you, O God, for this lesson, this story, Lord God, and the powerful lessons that we can learn from the story of Naaman. I pray, Lord, that you move in a powerful way at the closing of this message. Hallelujah. Habang bawat ulo po ay nakayuko, bawat mata ay nakapikit. Maaring sabihin mo, Pastor, wala naman akong leprosy. Pero the leprosy is a picture of the effect of sin in our lives. Buhay ka pa, parang pinapatay ka na because sin, the wages of sin is death. But the gift of life of God is everlasting life. Ang nais ng Diyos sa iyo ay kagalingan mula sa iyong kasalanan. Ikaw ay mapalaya mula sa kasalanan, mabigyan ka ng bagong buhay, katulad ng pagbigay ng Diyos ng bagong skin, kaayusan ng skin kay Naaman. God wants to give you a new life. And if you would come to God, katulad ng ginawa ni Naaman, you will experience God's forgiveness, God's cleansing, and God's new life for you. Don't let your fears keep you from your blessing, keep you from your breakthrough, because only God can do that in your life.
Hindi magagawa ng kahit sinong tao yan sa buhay mo. Ang Diyos lamang ang kayang magpatawad ng iyong kasalanan at magbigay ng bagong buhay sa iyo. At kung yan ang nais mo, kapatid, lumapit ka sa Diyos, hindi ka niya itataboy, hindi galit ang Lord sa iyo, mahal ka ng Diyos. The Bible says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." God wants you to have new life. God wants your sins to be forgiven. And He's willing and He's ready to do that. He also proved His love for you by sending His Son, the Lord Jesus Christ, to pay the penalty of sin on the cross of Calvary para sa iyo. Kaya kung ikaw yan, kaibigan, if you want to receive Jesus, only believe in Him, confess that you need Him, confess that you're a sinner, and put your trust in Him. Taas mo lamang ang iyong kamay. Tayo po'y mananalangin. Suko natin ang ating pong buhay sa Panginoon. Mahal po kayo ng Panginoon. Meron po ba? Hallelujah. If that is your prayer, Pastor, kailangan ko po si Jesus. Nais ko po ng bagong buhay. Hallelujah. Huwag mong hayaan yung iyong hiya o takot ang pumigil na maranasan mo ang pagpapala at breakthrough ng Panginoon sa iyong buhay. Let go of those things and just focus on what God has for you so that you will experience forgiveness of sins and hope for everlasting life. Hallelujah. Meron po ba? Hallelujah. Praise God. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. And if you have raised up your hands or hindi mo tinasang yung kamay, o maaring ginawa mo na ito dati, ngunit nais mong mag-recommit ng iyong buhay sa Panginoon, I'd like to invite you to get out of the place where you're standing at lumapit po tayo dito sa harapan at isuko po natin ang ating pong buhay sa Panginoon. While the worship team is singing, kung yan ang iyong dalangin sa iyong buhay, the Holy Spirit is moving in your life. Hallelujah. Lumapit po tayo dito sa harapan. Maaring po kayong samahan ng iyong kaibigan. Maaring po kayong samahan ng ating mga ushers. But don't let anything hinder you from experiencing the love of God in your life. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Meron pa po ba? Is there anyone else who would like to surrender their heart to Jesus? Come just as you are. Praise God. Come and see. Hallelujah. Come receive. Come and live forever. Life everlasting. Strength for today. Taste the living water and never thirst again. Sa ating po mga kaibigan na lumapit sa harapan, this is a wonderful decision that you have made to commit your life to the Lord. Nais po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng tamang relationship sa Kanya that has been hindered by sin. But when you come to Jesus, your sins will be forgiven, your life will be cleansed from all unrighteousness, and you will be made part of the family of God. Ngayon po, sundin niyo ako sa isang panalangin ng pagsuko ng ating pong buhay sa Panginoon. Bigkasin niyo po ito ng buong puso, galing po sa inyong kalooban, nakikinig po ang ating Ama sa langit. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin, sa kabila ng aking mga kasalanan. Hindi ako naging matuwid sa iyong harapan. Pinagkaloob mo si Jesus upang pagbayaran ito sa krus ng Kalbaryo. At sa ikatlong araw, siya ay nabuhay magmuli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Mula sa araw na ito, kinikilala ko po si Jesus bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas na kasama ko sa aking buhay. Salamat po, O Diyos, sa kapatawaran, kalinisan, at bagong buhay. At mula sa araw na ito, gabayan niyo ako na maglingkod sa inyo. Gamitin niyo ang aking buhay, maging daluyan ng pagpapala.
Salamat po muli sa kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang sabi po ng Bible, if anyone is in Christ, he's a new creation. Your sins are forgiven and you're now made part of the family of God. We welcome you to God's family. Amen. Ngayon po, we'd like to help you in the next steps in your faith. So, sunod lamang po kayo sa ating po mga pastor and they will be gladly talking to you about what you should do next para mag-grow ang inyong relationship sa Panginoon. Amen? Sige, sunod lamang po tayo. Sa kanila, mga 5 to 10 minutes lamang po. Amen. Praise God. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. At you may take your seats and Brother Benji will come and lead us sa susunod na bahagi po ng ating pong gawain. Thank you, Pastor Joseph. Can we give a round of applause to the Word of God? Pastor Joseph shared to us 6 principles about Naaman, and we can put it in one word of Naaman's attitude, and the word believe. Can you say believe? Yeah, Naaman believed the power of God, kaya he received that healing. Now, this moment today is Pastor's Appreciation Sunday. Can we give a round of applause to all our pastors? And for now, may I request our pastors to come up on the stage. Pastor Aroma, and the rest of our pastors, Pastor Ratin, on behalf of the Board of all Elders and in behalf of the Word of Hope family, we would like to thank you for doing your best serving God. So, dare to be Naaman. That's our prayer to you. And there are 4 things that we need to pray for them. The first one, we'll use the acronym word pray. Can you say pray? Pray. The first one is, let's pray that the Lord will give them the power to accomplish everything that is God giving them to accomplish. That's the first one. And the second one is that the Lord, they will become radiant. In Hebrews 1:3, it says, the sun is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. So be radiant like Christ, that you emanate the power of Jesus Christ, emanating the joy that comes from you. So we are praying that the joy will transcend to all our members of Word of Hope. And the third is, let's pray that, taken from John 15:5, that they will continue to abide in God's Word. Because that's the only thing that could give you assurance in serving God. And lastly, in adherence to the Great Commission, let us pray that they will continue to yield in the expansion of God's kingdom. Let's pray for an increase in the yield in them, for them to reach out the gospel. So can I request everybody to please stand up as we pray for our pastors, especially in behalf of Word of Hope as well, Board of Elders. We would like to thank our founder, Dr. David Sobrepeña, for leading all the Word of Hope pastors. Can we give a round of applause for God's glory? So again, remember that in a minute of prayer, we pray for power. We pray that they will become radiant like Christ. We pray that they will continue to abide in the Lord and that they will continue to yield in adherence to the Great Commission. Can I request everybody to extend your hands upon them as we pray? Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done, Lord, upon the lives of all our pastors. We thank you, Lord, for our senior pastor, Dr. David Sobrepeña, who is leading the whole pastoral group in the areas of Luzon, Visayas, and Mindanao. And Lord, today, would like to pray for our pastors at the main central. We pray, Lord, for power, the power that comes from you alone, the power of the Holy Spirit that you bestow upon them.
Lord, we are praying that they will become radiant like Christ, that the joy will be emanated from them. Lord, we are also declaring, Lord, that they will continue to abide in your word, to become abiding Christian, abiding pastor. And lastly, O God, we have called them, Lord, in response to Great Commission. We are praying, Lord, that they will increase in yield every day as they accomplish, Lord, our vision and goals for 2023. Lord, we thank you for the opportunity of blessing them and praying for them. We thank you. We ask all your blessings in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen, amen, amen. Please be seated. We will be passing the offering bag. This is intended as our gift to our pastors. Please do your best in your giving. We also acknowledge our online worshipers. Please, you can give your, you can transfer an amount specifically for the Pastor's Appreciation Day. God bless us all. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. At in behalf of our senior pastor, we'd like to thank you for the love gifts that you have given. I just want to tell you that this would not just be for Word of Hope Central, pero ito po ay divide accordingly sa ating po mga pastors, kasama po ang mga satellites. Okay? So, thank you very much. And please do continue serving the Lord at maging faithful po tayo. And most especially ay makakatanggap po tayo ng breakthrough sa ating Panginoon kung tayo po ay mag-obey sa Kanya sa ating pong mga buhay. Amen? How many of you want to be blessed by God? Amen. How many of you believe that God wants to bless you? Amen. Yan po ang mahalaga dahil ang Diyos natin ay hindi po galit sa atin, mahal po tayo ng Diyos. At nais niya na matanggap natin yung ating breakthrough at yung ating pong blessing. We just have to obey Him. Amen? Just like Naaman, who obeyed the Lord, kahit na maliit yung kanyang pananampalataya, sumunod siya at nakita natin yung pagganap ng kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Not only renewing his body, but saving his soul. At yan po ang pinakamahalaga sa Lord, na tayo po ay makaranas ng kaligtasan sa ating pong buhay. Amen? And let us sing the Lord's Prayer as we end our service this morning. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. And now may the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the power and fellowship of the Holy Spirit enable you to experience God's blessing and enable you to have a breakthrough in your life as you obey Him. Amen, amen, and amen. God bless you all. Thank you for joining us, and let's be a blessing this week.